Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about, ikaw ba ay guilty o not guilty? So our concept is all about forensic justification. So ang salitang forensic ay tumutukoy sa mga bagay na legal or judicial. So sa teolohiya ng forensic justification ay nangangahulugan isang legal na deklarasyon ng Diyos na ang isang makasalanan ay itinuturing na matuwid, hindi dahil sa kanyang sariling kabutihan, kundi dahil sa katwiran ni Kristo na ibinilang sa kanya. So, hindi nito agad binabago ang ating ugali o damdamin, pero binabago nito ang ating katayuan sa harap ng Diyos. Para itong isang hukom na nagsasabing not guilty at ito'y posible lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So our Bible readings for today is all about Romans chapter 5 verse 1. Dahil sa ating pananampalataya, tayo'y itinuring ng matuwid lang ng Diyos, kaya't mayroon na tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is justification is a once for all declaration by God. Hindi ito inuulit or isang beses lang at sapat na. So kapag tayo ay itinuring na matuwid na, iyon ay tapos na at legal na desisyon na ng Diyos. Second is we are justified by faith in Christ, not by works. So hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan. So tanging ang pananampalataya lang kay Kristo Jesus ang susi ng ating katwiran. And lastly is Christ's righteousness is credited to us. So parang inilagay sa ating account yung account na sinasabi na ang perpektong buhay ni Jesus Christ at ang ating kasalanan ay inilagay sa Kanya. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is treasure your freedom in Christ. So, hindi natin kailangang mabuhay sa guilt at condemnation. Dahil malaya ka, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo na sakripisyo para sa ating lahat. Second is treasure your justified status in Christ. So, hindi natin kailangan patunayan ang sarili natin sa Diyos araw-araw dahil tinanggap na tayo at tayo ay hindi guilty na sa kanyang hukuman. And lastly is treasure the one who justified you. So, purihin natin si Jesus Christ sa araw-araw dahil siya ang dahilan kung bakit ligtas tayo at malapit sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how then shall we live knowing that we have been justified in Christ. Para sa akin is, dapat tayo mamuhay na may pasasalamat, kababaang loob at kabanalan. So, hindi tayo nagtatrabaho para tayo matanggap ng Diyos. Tayo ay nagtatrabaho dahil tayo ay tinanggap na niya. So, ang ating mga gawa ay bunga ng ating pananampalataya, hindi kondisyon ng ating kaligtasan. Kaya't gamitin natin ang ating kalayaan para sa kabutihan at hindi sa kasalanan. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po dahil kahit kami makasalanan, itinuring mo po kaming matuwid dahil kay Kristo. Hindi ko po ito at hindi po namin kaya itong bayaran, ngunit buong puso po kaming nagpapasalamat. Lord God, tulungan mo po kami mamuhay ng may kababaang loob, may kabanalan at may pananampalatayang nagpapakita ng pasasalamat sa iyong biyaya. Sa bawat araw po, naway maalala po namin na kami po ay not guilty dahil kay Kristo. Sa ngalan ng kanyang pangalan, Jesus' name, Amen.